and he will make him great. And let the rich person be glad that he or she will lose everything. He or she will pass away like the wild flowers do. The sun rises and the hot winds dry the wild flowers. They fall and die and lose their beauty. Similarly, while the rich man is busy, he will fall and die like a wild flowers. Mag-pray ka. Halang doon sa Panginoon ng Diyos, Lord, salamat sa iyong kabuntaon. Salamat, Lord, sa iyong pagpukaw ka namo. O Lord, pili na po ginawa mo sa ikaw, ikaw ang magkakaroon ng vista na ginoo. Kung hindi na po kaya, Lord, kung hindi ka magkakaroon na natin, pinaalam mo sa iyong walang espiritu. Kabahay ko, Lord, sa pag-explain ni Imandan, ikaw ang magkakasabot ka ng mga tanan. Pagdala mo ka ng mga tanan, pinaalam sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, mag-ikot tayo. Bago na po kuhan ang atong points karon. Ako sa hisgutan ang background aning kuhan kaning Book of James. Ang nagsulat aning James si James Rapot mismo. Si James Rapot mismo niya kuhan siya. Kani si James mao ni siya ang half brother ni Jesus. Usa siya ka prominent leader sa Jerusalem Church. Giila siya nga just ug nag-spend og daghang panahon sa prayer. Hinungdan nga ang iyang tuhod nahimong sama sa camel. Namatay ni si James adtong AD 62. Si Ananos mao'y nag-aresto sa iya. Unsa may napat siya na ni James? Gisugo ni siya nga ikuha mo si Jesus ha kanan. Imong i-deny ba nga wala siya nabanhaw. Manay ko siya. I-declare mo nga kani si Jesus wala na siya nabanhaw. Ipamatuod daw ni James. So sa tigom na ang mga kadagkuan o mo na to ilang mulat si James nga i-deny ang pagkabanhaw ni Jesus. Pero si James ni kuan din siya nga si Jesus na banhaw rin sa o di kaya. Di pa matagaan ni Jesus, ay ni James, si Jesus nga manluluwas. So, nasukuin siya, gidala siya sa pinakataas nga area sa temple. O dito siya gihambong. Gihambong ni siya si James. Pero wala na siya namatay diya dayon. Dito gibato siya, gitiwa siya bato. Namatay, wala pa namatay si James. So, mauni siya ang iyang kaagyanan niya nga writer na luwas ni siya, wala ni siya naluwas at mauni siya ang katugan ni wala mo ni Jesus katong iyang gisanyawan. Pero after nga si Jesus nabanhaw o nakikita siya kang James sa mamatay iyang mga eksuko o dito siya ni tuon ni Jesus si James. O para sa maniya ng isulat nasulat niya ni atong mga AD 45 to 55. Kanyang book. Unsa may purpose ni James ano nasulat? Unsa may purpose niya ano nagsulat siya ani? To encourage sa mga early Christians kay ani nga sitwasyon good kani nga kuan nagtatibulaag na ang mga Kristohanon ani nga panahon tungod kay gipanglotos na sila. So, nagpuyo na sila sa lahi-lahi ng mga countries. O dili na nila kaya ang pakikita sa leader sa church sa Makang James. Dili na sila makasimba kung sa ako karon. So, nagsulat si James ani aron sila ma-encourage nga bisan na sila sa layo magbasa sila sa sulat ni James. Kay kani sila ginalutos. So, mo na ang purpose pagdasig sa mga early Christian na mga Jews. Mga Jews ni nga mga early Christian ang iyang gidasig ani nga libro. Tungod kay nagkatibula ani nga panahon. So, unsa man ang atong tema karon? Ang atong tema, our response to
to various trials. How to respond? Various trials. So, na-answer na ko, no? By boasting what is eternal rather than temporal. So, sa atong natin duha ka points na ato pag-executan karon sa 9 o 10 kay ang 11 support na naman siya sa 9 na ay sa 10 na verses. Ang atong point number 1 na ani siya sa verse 9 nga niingon si James nga sa tinangingon dere, let the poor brother be glad because God values him and He will make him great. So, sa may first one, by boasting our position in Christ. So, gusto i-encourage ni James ang mga pobre na nagsalig sa Ginoo. Ito mga pobre na mga early Christian. Pobre nga gikulangan, kung sa mga klase nga pagka-pobre ni sila. Kanang weak, mga weak sila. O kana kung nakulangan sila sa mga butang, sa mga maayhon ni ini kalibutan, mao na ang mga pobre. Mao nang sila ang point ni James aning verse 9. Why James encouraged them? Because they may feel that they are of little worth. Naghuna-huna man po sila nga gamay ra sila o kanang value diha sa Ginoo tungod kay huyang sila, tungod kay mga pobre sila, wala sila idong kapasidad. Gusto ni James nga huna-huna sa ilaha nga that their hope in the future is in God. Nga mao gyud ang ilang kuan ba, ang ilang hunang-hunaon nga ang ilang kaugmaon nakaligid sa Ginoo, dapat dili sila magiging hopeless, dili sila magmaluyahon tungod kay ang ilang future is in God. They can have joy and satisfaction in the fact that they are rich with God. Bisan pobre sila, magmalipayon gihapon sila kay dato sila diha sa Ginoo. Mo na gusto ibutang ni James sa ilang mga una. They belong to Christ and with Him they have a place of high honor. Nabilog sila kang Kristo o naa kanila ang high honor. Ang high honor sa ilaha. Kung diri sa kalibutan, ilara sila ng mga ubos, pero para sa Ginoo, naa kanila ang high honor. They know that they are of great value to God. Taas good of value ang mga pobre diha sa pananaw sa Ginoo. Bisan sa kakabos, ang pagtartar sa Ginoo sa ilaha is taas good ang value. So they can be happy because of that. So dapat magmalipayon sila o dili sila magiging hopeless tungod kay mo na itanong sila ng huna nga dako sila value din sa Ginoo, magkinaon sa man ang kinabuhi ang ilang future na adya sa Ginoo o moabot ang panahon nga naagad ang taas na honor ni God sa ilaha. So mao ni ang purpose of verse 9 to encourage mga poor Christian, early Christian nga mga Jews ani nga panahon. So usa gani ang Qur'an by boasting their position in Christ. Sa ato pa kung kita by boasting our position in Christ. Point number 2. Naano siya makita sa verse 10. Apel na ani ang verse 11. And let the rich person be glad that he or she will lose everything. He or she will pass away like the wild flowers do. Sa 11, the sun rises and the hot winds dry the wild flowers. They fall and die and lose their beauty.
Similarly, while the rich man is busy, he will fall and die like a wildflowers. So kanina po, no, verse, gi-address na po ni James sa mga rich early Christian, sa mga dato nga mga early Christian. So, gusto nga ipaabot ni James sa ilaha nga ang rich Christian must not be proud of what they own. Dili sila maghinambog kung unsa ang ilaha kapasidad. Unsay naa sa ilaha. They must not think that they are better than anyone else. Dapat dili nila kunanaon nga mas labaw sila kaysa uban. Nga mas labaw sila kaysa mga poor. No, natural mangidan mo kasagaran ng mga rich mo na nga. Bisan sa una, hantod karon ang kanigong mga rich, feeling bigni sila kuan. Kanin, taas bilang po sila posisyon, ilang kanang ilang katayuan ba. So, maugya po na sa una na naagya po yung mga bisan Kristohano na naagihapon ang pagka-hambugiro. Mao ni sila nag-warningan sila ani ni James. They must humble, dapat mapaugsanon sila. They should know that their wealth and rank mean nothing to God. Kanang ilang kadato, unsa man ang ilang ranggo diri sa kalibutan, wala ra nay pulos sa tubangan sa inyo. Munay ipakasama sila sa wildflowers. Para sa Ginoo, they are no better than the poor Christian. Wala sila'y kalahian sa mga pobre nga mga Kristiyano. Tungod kay ang pagtan-aw sa Ginoo, pantay ra. Madato man ka ang pobre, pantay ra ang pananaw sa Ginoo. Walay pinalabi. Dili para sa ato karon nga pagdato gani bisan kanang sa Christian na din siya no gisulat. So kita gid mismo maka-observe na pagdato gani grabe gid ang kuano kanang treatment pag pobre murag baliwala lang. Kung pagdato gani murag ba ulaw ano ba. So kani siya na ano sa una na kinaiyan. Mao ni nga gi-warning na ni James sa mga rich. James wrote about the flower of the grass. Unsa man yung flower of the grass? Flower of the grass is an expression that means the wildflowers that grow with the grass. Sa ilang panahon, mauni sila ang sa ilang lugar mo na siya sa mga grass na dito nitubo ang wildflowers. In that land, the grass and the flowers grew up quickly. Sa ilang yuta sa Israel grew up quickly in the spring. They only last a short time and then they are no more. Mo kuan na siya, kadiyot lang na siya nga motubo makita ang iyang kanindot o sa diha nga puros na ang init sa hangin. Mamatay ra pud na siya o mawala ang kanindot. So gipakasama ni James ang dato ana nga mawala ra ka ang imong kanindot dili ra na siya kuan dili na siya permanent. The rich person is like those wildflowers nga nitubo diha sa kasagbutan nga panahon sa init huyo po na siya sa hangin nga naidalang init o mawala. So, sa kasabutan, life is so great and not certain. Mubok na din kaayo ang atong kinabuhi. O, kung dili ka kabalo, kung kanos nakata, mawala. Rich people cannot take their wealth to the next world. Muna dapat nanang sa mga rich na kanang atong kwarta karon mga gold diha karon kung mamatay ka di gina na madala dito sa laing kalibutan bilin gid na
So dapat maunay-unaon sa mga rich na ang imo kadato dili na imo madala sa langit. Mabilin ra gyud diri sa lupa. So unsa man ang ato ang kuanani? Unsa man ang timeless lesson? Tungod kay kaning nga sulat, gisulat na nino para sa mga Jews nga early Christian. Unsa man siya? Para ra ba ni sila sa para ra ba ni ang sulat para ra ba ni sa ila? Wa ba tay labot ani? No. Naagi tay labot ani. Naay timeless lesson. As a Christian karon, gisulat pud ni para naatay matun-an mo na ang Bible gituga para kita pod nga mga ulat ni makabasa sa pulong sa Ginoo. So naay timeless lesson ani para sa ato. Dili kay para na sa ila. Unsa man ang timeless lesson ani para sa atong mga Christian karon? Unsa man? Mao to ang first point nga pobre mata, di mata dato, pero ang atong i-boast ang atong position in Christ. Dili na to hunahunahon nga wala tay dili sama sa debate sa mga early Christian sa una, dili na to hunahunahon nga walang taga-Masidan nga di ta para sa uban nga sa di ta mapansin mubo ra kay tagbalyo atong muna dapat ang atong hunahunahon nga dako kag word para sa Ginoo na ang atong future na agil sa Ginoo. Magkainunsa man ang kalibutan, especially karon nga gubot na no. Grabe na, apektado na ta. Nga, kuan daw. Karon man siguro 2 or 3 days na ang lutuan na price gas 1,500 na daw. Mag 1,500. So good na kita sa mga kalisod. Ni taas ang presyo sa panaliton, pero atong income mao gihapon, so budget natin maayo. So ang mga pobre karon ang number 1 na kanang naay kuan ba kanang kita gid ang makadama sa epekto sa gera. Hayahay man ang mga dato kay naman sila kwarta, naman sila ikakapalit ang mga gasolina. Kaya man nila ang tag-100 kapin na tubig na litro. Kita magkuhan dito anak. Sakit gina sa ato kay ilalim. So, dili man kita ingon nga pobre kaayo kay kuan man ta. Kuan man ta. Gitawag man ta pobre nga hamong gaway kay malipayon man ta sa Ginoo. Makakaon mo ta, di mo ta kuan nga pobre. So, pero natural nga, atong hunahunahon sama sa una nga, kung sila nakaagi sila kalisod sa una mga paglutos, ang ato apod karon, kalisod po din siya atong panginabuhi karon tungod sa epekto sa gera. So, magkinausap ng kalibutan, magkagubot-gubot man ang kalibutan, atong hunahunahon nga atong future na agad sa Ginoo. Dili kita mawala paglaom. Dili tama kuan usay mo bati mo kadang musik ta sa balita mahadlok, pero dapat dili ta mahimong hopeless kay nakabalot ta nga taas ta honor diha sa Ginoo maski unsa man ta unsa man ta kalisod. So dili ta mawala paglaom mo na ato ang mao na ang timeless lesson nga gusto ipaabot pod ni Jesus para sa ato nga mga Christian sa karon. So ikaduha nga atong hunahunahon nga ang mga temporal things fade away. Kanang mga butang na atong gihuptan karon, mulabay ra gyud sila. Ang atong kinabuhi mulabay ra gyud diri sa kalibutan. Dili gyud ta mulungtad diri sa kalibutan. Mao na nga dapat i-focus nato ang atong attention sa sugo sa Ginoo sa tuwa. Ang sa sugo sa Ginoo itagaan nato priority. Dili man sayop nga manginabuhi, no? Dili man sayop nga trabaho, dili man sayop nga makakwarta, pero dapat samahan din sa dili, pero dapat kanang atong trabaho, kanang ato ang kabisi sa kalibutan, dili maoy makinungdan nga mubabag nato sa pagpangalangan sa Ginoo.
Kundi atong gamito na siya kung unsa man ang atong mga kapasidad para sa bulhaton sa Ginoo. Kay ang diri sa kalibutan is temporal, pero ang para sa langit, kuha na siya, permanent, eternal. So, naman tayo kapasidad karon, gamito na ito na para sa Ginoo. Ayaw himo, dili na ito himo babag nga atong trabaho, aron dili ka kapangalagan. Kay, sumala pa sa verse 11, nga, the sun rises and the hot winds dry the wildflowers. They fall and die and lose their beauty. Similarly, while the rich man is busy, he will fall and die like a wildflowers. Ang dato mulabay ng Ginoo. So, salamat kay natin mga kaigsunan ng mga dato nga matinud-an ng mga lagay sa Ginoo. Gigamit nila ilang mga kapasidad at ilang kwarta para sa bulhaton sa mission. So, salamat kayo sa Ginoo sa atong lesson karon, no? O dalay kay ang Ginoo tungod kay dako big kayo purpose para sa ato ang sulat ni James para pag-encourage sa ato sa mga Kristohanan. So, mag-ampun ka. Halang daw sa mga Diyos, Lord, sa mga kapitagon. Salamat, Lord, sa